Hi mga nosebleeders! Welcome po sa 13th episode ng ating Nosebleed No More. And today, pag-uusapan po natin ang napakahalagang skill na tinatawag na sentence error analysis. Ito po laging ginagamit po ito sa mga exams po, no? Sa mga test, kahit na po sa government government sponsored test po, pati sa corporate exams. So ginagamit po ito. Minsan sa mga entrance at ganoon din po sa mga board exams ginagamit sila. So isa po doon, ang sentence error analysis is aalamin natin ano ba yung problema po dun sa sentence na yun. Madalas pong ginagamit ito, no? Please repeat it again. Now, pansanin po niyo yung naka-blue, yung repeat and again are one and the same. So ang gagamitin po dapat, please repeat it lang. Kasi repeat na nga, again pa, so redundant po yun, no? Pwede mo rin naman, please do it again. Yan. So, please do. Iba yung verb, hindi repeat. Kasi repeat nga and again are one and the same. So, dito po makikita natin na yung pag ginamit mo yung repeat, wala na again. Pag ginamit mo yung again, palitan mo lang yung verb. Please write it again. Please copy it again. Ganun. Please publish it again. Ganun siya. Pero hindi pwedeng repeat kasi nga, ibig sabihin ng repeat is, again, they're one and the same. And now, ulitin ko po, no? Hayaan po natin na matuto tayo palagi, tas gamitin po natin kasi, ulitin ko, repeat, and again, minsan nakakatuwa yun, dadagdagan pa na, please repeat it again for the second time. So, isa lang pong pipiliin nyo doon kasi repeat again for the second time, dalawa, pare-pares lang pong isang kahulugan yan. And now, hope meron po tayong natutunan ngayon sa sentence error analysis. So, dito po ang problema, either yon o yon. Pili lang po kayo. Pero dito po, ang pinakamabilis is alisin mo lang yung again. And now, pamahagi na po. Maraming salamat po at hopefully matuto pa tayo at interested pa po tayo sa mga susunod na mga episodes natin. Bye-bye po!